May mga lumang paniniwala na minsan ay nakakaligtaan nating sundin lalo na kung ito ay galing sa matatanda. Pero ang sabi nga nila ay walang mawawala kung tayo ay makikinig at susunod sa kanilang mga paalaala. Dear Papa Dudut, hi po at sa mga kastorya nating nakikinig ngayon. I am Albert, 29 years old, nakatira dito sa Quezon Province. Lumaki ako kasama ng mga magulang at ibang kamag-anak ko. Sa lugar kasi namin magkakasama halos sa isang malaking compound ang aming pamilya. Taga Samar si Mommy at si Daddy ay taga Quezon Province. Kaya halos kilala ko ang lahat ng kamag-anak sa side ni Daddy. Mula sa mga pinsan, tito, tita at mga lolo o lola. Sabi nga nila sa bayan daw namin kami ang may pinakamalaking sakop. Marami rin ang natutuwa dahil matulungin ang aming pamilya. Kinalakhan ko na nakilala kami sa aming lugar. Pero hindi lang yon ang napansin ko noon kung hindi ang madalas na pagbubulong-bulungan at tinginan ng mga matatanda kapag nakikita nila ako. Siya ba yung apo ni Divina? Mahinang wika ng isang matanda sa kausap niyang dalawang matanda din. Oo, siya yun. Siya yung may puyo ng signos sa kanyang ulo. Tugon naman ng isang matanda. Kailangan talaga mag-ingat palagi ng batang yan. Kung hindi ay baka mapaaga siya, sabi pa ng isang matanda. Bumibili ako noon sa isang tindahan nang marinig ko yon. Ayoko nga sanang pansinin ng matatanda na yon pero panayang tingin nilang tatlo sa akin. Tapos mas lumakas pa ang boses nila. Kaya naman hindi ko maiwasan ang mapatingin sa kanila hanggang sa makuha ko na ang toyo at suka na binibili ko. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Mami nang makauwi ako. Inabot ko sa kanya ang pinapabili niya sa akin para sa adobong kangkong at sinabi ko na marami akong kasabayan na bumibili. Kaya medyo natagalan ako sa pagbili. Mami, ano po yung puyo ng signos? Tanong ko. Saglit na napahinto si Mami sa ginagawa niyang paghihiwa ng sibuyas bago tumingin sa akin. Seryoso ang mukha niya noon. Saan mo narinig yan? Tanong niya. Doon po sa mga matatanda sa may tindahan. Ang sabi nila ay ako raw po ang apo ni Lola Divina na may puyo ng signos. Tugon ko. Tumingin si Mami sa may bandang noo ko bago nagsalita. Huwag mo nalang pansinin yon. Basta tandaan mo na palagi kang mag-iingat, lalo na kapag malapit ka sa dagat o anumang tubig na pwedeng magpahamak sa iyo. Tugon niya. Nagtaka ako at naguluhan sa mga sinabi niya. Paano ako mapapahamak sa tubig marunong naman ako sa paglalangoy. Hindi ko na lamang masyado pang inisip ang sinabi niya na yon kasi alam ko na mas lalo lamang akong maguguluhan. 15 years old ako papadudot nang magkaroon kami ng family outing. Sa isang private resort yon ginanap sa Laguna. Excited ako kasi ang tagal ko na ring hindi nakakapag-swimming. Kapag kasi may outing ang barkada tapos sa mga beach yon ginaganap, ay hindi ako pinapayagan ni na Mami. May mga oras naman na pinapayagan nila ako pero sobrang bibihira. Kailangan pa na may kasama akong bantay kagaya ng pinsan o kaya ay tito para lamang makasama sa barkada. Nahihiya na nga ako kasi para akong bata na may bantay pa. Pero sa outing ng family namin, sisiguraduhin ko na mag-e-enjoy talaga ako. Huwag niyong aalisin si Albert sa paningin ninyo ha. Palagi ninyong babantayan. Paalala ni Lola Divina sa isang pinsan ko. Bakit babantayan pa yan? Ang laki na niyan. Wika ng isang pinsan ko. Oo nga naman Lola. Hindi na ako kailangang bantayan pa kasi marunong naman po ako maglangoy. Natatawang sabi ko pa. Naku basta, makinig na lamang kayo sa akin. Nasa tubigan tayo kaya sigurado ako na lalapitan ka ng disgrasya. Kaya makinig ka na lamang. Wika naman ni Lola. Hindi ko na sineseryoso pa ang sinabi niyo ni Lola pero habang kumakain kami
ay napansin ko ang isang babae na nakaupo sa may gilid ng pool. Nakasuot siya ng manipis na bestida na parang pantulog. Ang mga paa niya ay nasa tubig, mahabang buhok niya, nakangiti ang mga labi niya habang nakatingin sa akin. Nakangiti pa siyang kumakaway na parabang tinatawag ako. Family outing namin yon pero hindi ko siya kilala. Naisip ko na baka may kaibigan na kasama siya na isang pinsan ko. Kaya ngumiti na lamang din ako sa kanya. Nang matapos kaming kumain ay nagsimula ng maglangoy ang iba sa amin. Nagkanya-kanya kami ng pag-i-enjoy sa tubig at hindi napansin na napalayo na pala ako sa ibang pinsan ko. Ayos lang kasi marunong naman talaga ako maglangoy. Nasa 5 feet na ang taas ko pero pumunta ako sa parte ng swimming pool na may lalim na 7 feet. Sumisid ako doon at nang aahon na ako ay bigla na lamang lumitaw ang babaeng nakaitim sa harapan ko. Kung kanina na nakita ko siya ay nagandahan ako sa kanya. Ngayon ay hindi na. Nakangiti ng malaki ang maitim niyang mga labi at nakita ko ang bulok niyang mga ngipin. Mapula ang mga mata niyang tila luluwa na anumang oras at ang kulubot niyang mga kamay ay humahawak sa magkabilang balikat ko. Kaya hindi na gawang makaahon kaagad mula sa tubig. Pilit akong nagpumiglas papadudot pero masyado siyang malakas. Kahit anong gawin ko ay hindi ako makaangat. Hanggang sa nagsimula na akong maubusan ng hangin. Kasabay ng pagpasok ng tubig sa ilog at bibig ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil tuluyan nang nagdilim ang aking paningin. Bakit kasi hinayaan niyo siyang mag-iisang maglangoy sa malalim? Ilang beses kong sinabi sa inyo na bantayan niyo siya, hindi ba? Bakit hindi kayo makinig sa akin? Bakit napakatigas ng ulo ninyo? Umiiyak na boses ni Lola Divina ang gumising sa diwa ko. Lola? Mami? Daddy? Mahinang wika ko habang hirap akong makabangon mula sa may sofa. Lumingon sa akin ang mga tao na nasa loob ng kwarto na yon kasunod ang pagyakap nila sa akin. Diyos ko, salamat at nagising ka na rin sa wakas, anak. Naiiyak na bulalas ni Mami. Papadudot na lamang ko na nalunod pala ako at muntik nang bawian ng buhay. Nakapagtataka kasing mahusay naman talaga ako maglangoy. Bata pa lamang nang turuan ako ng Uncle William ko pero namatay na rin siya matagal na. Kaya nga gustong gusto ko ang tubig dahil nag-i-enjoy ako sa paglalangoy. Pero dahil sa muntik ko nang ikamatayon ay sinabi sa akin ni na Mami ang dahilan kung bakit palagi nila akong pinapaiwas sa tubig. Sinabi ni na Lola Divina na nang maisilang ako ni Mami ay nakita nila na may puyo ako malapit sa noo ko. Hindi yon simpleng puyo lamang dahil yon daw ang signos na kamatayan ko na may kinalaman sa tubig. Kaya palagi nila akong pinapaiwas doon. Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa babaeng nakita ko sa ilalim ng tubig at lahat sila ay nangilabot dahil sa mga sinabi ko. Tama raw ang sinabi ng matatanda. Tama ang paniniwala nila tungkol sa signos ng aking kamatayan. Mula noon, Papa Dudut, ay tinatak ko na sa isipan ko na mamamatay ako sa oras na lumapit ako sa malaking parte ng tubig kagaya ng dagat. Mas naging doble o triple ang ingat ko. Hindi ko na nga na-enjoy ang husay ko sa paglalangoy at medyo nagkaroon din ako ng trauma sa dagat o malalim na swimming pool. Ang nasa isip ko noon ay ayos lang, at least ay humahaba ang buhay ko. Hanggang sa makapag-asawa ako at magkaroon kami ng anak na babae, ang sabi ni Lola Divina bago siya mamatay. May puyo raw sa ulo malapit sa noo ang anak kong si Krisha. Ingatan ko raw mabuti si Krisha para malayo siya sa kapahamakan. Sa totoo lang ay ayoko maranasan niya ang limitadong saya na naranasan ko noong bata pa lamang ako. Kaya sinuportahan ko siya sa lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Kasama na doon ang hilig niya sa paglalangoy. Palagi siyang kasama sa mga swimming contest sa school nila. Palagi siyang nananalo at may inuuwing mga trophy at medalya. Hanggang mangyari ang isang hindi inaasahan, Papa Dudut. Araw ng swimming contest na sinalihan ni Krisha. Magkasama kaming nanonood ng asawa ko.
Sa kalagitnaan ng contest ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Nilibot ko ang paligid ko sa paligid at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang babaeng nakaitim na nakatayo hindi kalayuan mula sa akin. Nasa mga labi niya ang nakakakilabot na mga ngiti na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Kumakaway siya sa akin habang titig na titig ang mapulang mga mata niya. Si Krisha nalulunod, sigaw ng asawa ko. Nang ibaling ko ang tingin ko sa swimming pool ay nakita ko na nasa ilalim ng tubig ang anak ko. Maraming tumalon para tulungan siya at kaagad din naman na ganon ang ginawa ko pero huli. Huli na dahil hindi namin nailigtas ang buhay ng anak ko. Papa Dudut, sobra kong sinisi ang sarili ko at pakiramdam ko ay ako ang may kasalanan kung bakit namatay si Krisha. Pakiramdam ko ay walang ibang dapat sisihin sa pagkawala niya kung hindi ako lamang dahil dapat nakinig na lamang ako sa bilin ni Lola Divina. Dapat sa umpisa pa lamang ay nilayo ko na si Krisha mula sa tubig. Kung ginawa ko yon, siguro'y buhay pa hanggang sa mga oras na ito ang anak namin. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Albert. Wala pong sino man sa atin ang nakakaalam kung hanggang kailan na lamang ang ating buhay. Kaya kailangan nating baunin ang pag-iingat para sa ating sarili. At hanggat maaari ay sumunod tayo sa bilin ng mga nakakatanda sa atin upang tayo ay hindi mapahamak. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.